Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion. Sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at bumabantay sa mabuting pamamahala, patas ng justisya at karapatang bantao, ay hindi sa issue ng we support and voice on the rejoining in ICC and over drug war. Ayon sa panayam kay Pangulong Marcos ng Inquirer News at ilang media tungkol sa pag-rejoin ng Pilipinas sa ICC, at itong another probe na nais ng mambabatas na mag-cooperate ang pamahalaan mula sa ating Administrasyong Marcos. Ayon sa ating Pangulong Marcos ay pag-aaralan nila ang ito na pag-rejoin sa ICC at hindi ito imposible na mangyari. So yun yung ating tinungang topic na muli ay pinapanukala ng ating mambabatas na tayo ay mag-rejoin muli doon sa ICC at saka yung probe doon sa drug war ng nakaraan ng ICC. So ngayon ay tayo ay may team na sinusuporta nitong ito ang ating we support doon sa pag-rejoin ng ICC at another investigation o probe doon sa drug war. So ngayon ay ang ayon sa ating Pangulong Marcos nga ay kanilang pag-aaralan pang mabuti ito yung pag-rejoin kung tayo ay muli makabalik doon sa ICC. So sa investigasyon naman ng ICC at ang dating stand ng ating administrasyon, sa dating stand ng ating administrasyon Duterte, ang kanyang stand din dito na may sarili tayong jurisdiction at hindi ang ICC, at para sa kanya na tayo dapat pang harapin sa ICC o case closed na, ika nga. Gayunman ay titingnan din niya ang panukala ng mga batas hinggil dito. So yung stand ng ating Administrasyon Marcos, kagaya rin ng stand nung kay Pangulong Duterte na meron tayong sariling jurisdiction. So umiiral yung ating justice system o gumagana, yun yung stand noon kay Pangulong Duterte. Yan din ang stand ni Administrasyon Marcos ngayon na meron tayong gumagana o aktibong legal system o justice system. Kaya yan yung kanilang stand. At meron tayong sariling jurisdiction o meron tayong sariling jurisdiction sa ating teritoryo at hindi ito pwedeng pakialaman ng sino mang bansa o nasa labas ng bansa na pakialaman yung ating justisya, pagpapairal ng justisya naman, sapagkat tayo naman ay mayroon nga sinasabi aktibong justisya dito. So yun yung kaya para sa kanya wala tayong dapat harapin doon sa ICC over drug war na probe, kundi parang case closed as na talagang walang dapat pakialaman yung ICC para sa ating administrasyon ngayon na investigasyon. So ngayon titingnan din nila na pag-aralan yung panukala na yan na muling magbukas probe sa ICC para siguro maaaring tingnan nila kung talagang wala namang kinalaman yung administrasyon o kanilang pinag-iigitan na tayo naman ay may sariling justisya papanagutin kung sino yung may pagkakasala diyan sa naging drug war na yan na kung saan ay ayon sa mga naitala ay may mga extrajudicial killing o mga saling na nangyayari o mga human rights abuses, at hindi lang basta human rights abuses na ilang tao kundi grave human rights abuses. Kaya ito ay nais na imbestigahan ng ICC sapagkat yung grave human rights abuses ay sakop nila o yung humanity yan, grave human rights violation, crime to humanity yan, sakop nila yan na kapag mayroong ganong karami na mga napaslang at yun ay out of justice ay
yun ay iimbestiga ng ICC. Kaya lang, ang sa ating pamahalaan ay pwede naman, yung time justice system para papanagot kung sa tingin nila ay mayroong ganong tayong problema, huustisyahan ng ating hustisya. So, sana nga na nabigyan na ng hustisya at meron naman napapatala. So, ngayon, ang human rights promotions ay maging sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang tao. Kasi isyong ito ng muling pag-rejoin ng Pilipinas sa ICC at makikooperate ang pamahalaan sa investigation ng ICC ay ating sinusuportahan at sinasaboses na muling mag-rejoin tayo sa ICC at suportahan ng Pangulong Marcos ang House of Representatives sa kanilang panukala at ang mamayang Pilipino na nais na tayo ay maging miyembro muli ng ICC upang maprotektahan ang mga tao o mamayang Pilipino o sambayan ng Pilipino laban sa crime to humanity at war crimes, genocide, etc. na pinoprotektahan at ng ICC o binibigyan hustisya ng ICC kung meron mga ganun mangyayari sa bawat bansa na miyembro ng ICC. So kaya napakahusay na tayo ay maparejoin noon upang sa gayon kung mayroong mga nasa pamahalaan aabuso gagawa ng grave human rights violation, crime to humanity, mapapanagot sila ng ICC dahil miyembro tayo roon. At dapat yun ay hindi basta-basta pwedeng tanggalin tayo doon sa ICC. Nangyayari na ginawa ng nakarang administrasyon, napakadali nilang naihain yung pagtatanggal mula dun sa Pangulo. Kaya dapat ay siguro yan ay tingnan mabuti kung paano yan hindi pa matatanggal. Aside from yung ICC kasi ang proseso, nung inihain nila ng 2016 yata yun, 2017, na proseso siya 2019 na natanggal. So ibig sabihin merong ilang years pang sakop yung ICC. Pero kung halimbawa magre-rejoin tayo, dapat yung mambabatas lamang ang pwedeng dadaan sa mambabatas para ma-revoke yung ICC natin na membership. Di ba sa Pangulo lang? Kailangan ipapasa ng ICC, parang batas na ipapasa ng ICC na ito ay re-revoke tapos pipirma ng Pangulo. Para mga ganun. So, halimbawa, yung Pangulo ay nag-request doon sa Kongreso at saka Senado, pero kung tatanggihan ng Kongreso at Senado yun, hindi niya matatanggal yung ating membership sa ICC na pumuprotect taxes. Kasi kung sakasali may pinoprotekta ng isang administrasyon, laban dun sa halimbawa, makagagawa siya ng grave human rights violation. So, hindi siya malilisis kapag wala tayo sa ICC. So, local na ang gagana. So, kaya dapat ay muli i-rejoin tayo ng ating Pangulong Marcos diyan para tayo ay maprotektahan doon sa mga sakop nila. So, laban sa mga mapang-abuso sa pamahalaan o anumang grupo na makagagawa nito. So, hindi lang naman pamahalaan yung grupo na maaaring gumawa ng crime to humanity o grave human rights violation. Maging ibang na gagawa ng halimbawa genocide. Halimbawa, isang grupo dito sa ating bansa, maaaring rebelde rin, nag-genocide siya, halimbawa, genocide niya isang IP community. So, pwede siyang suhan ng genocide, yun ang pagtingin natin at maaaring silang habulin. Yung mga yun, kaya lang, syempre, paano mahabol? Nangyayari pabulin o rebelde yun, di ba? O namang grupo. Pero, yung sa pamahalaan, kung sila nakagawa ng crime to humanity, the government itself ay makipagtulungan sa ICC para kung sino yung ano ba, general ang siya may gawa niyaan. So papadampot siya nung the government isosoldos nila yung general para ng buong halimbawa AFP kung may general na siya nag-genocide o crime to humanity, isosoldos siya arrestin siya para dalhin sa ICC, dilititin siya doon at kulong siya kung siya mapatunayan doon sa Netherlands, sa kulungan ng mga kulungan ng ICC. So yun. So ang pag-member natin dito ay dapat suportahan ng ating administrasyon upang kanya ipakita na concern siya sa mga Pilipino para maprotektahan sila sa maaaring maging grabeng pang-aabuso ng nasa pamahalaan at iba't ibang grupo
Kasi siguro, masisiguro at nagtitiwala naman tayo sa ating Pangulong Mar sa suporta nito sa karapatan at fair justice at hindi siya lalabag sa ICC law o makagawa ng malaganap na pang-aabuso sa tungkulin. So kahit wala na tayo doon sa ICC, sa Administrasyon Marcos, nagtitiwala naman tayo sa kanya na hindi siya gagawa ng mga ganong grave grave human rights violation o crime to humanity, mga genocide. So, naniniwala tayo na hindi niya magagawa sa lipunan ng Pilipino, kundi mahal niya yung lipunan ng Pilipino. So ngayon ay ang sa ating boss sa kanya, kahit hindi niya magagawa yun, ay kanya tulungan yung lipunan ng Pilipino. Maaaring sa susunod na administrasyon, or maaaring may general siya gumawa ng hindi mabuti, maaaring yun ay litisin ng ICC or syempre siya kung yung administrasyon gagawa para laban sa ganung klase na dalawa yung hahabol mismo, yung pamahalaan mismo at saka yung ICC. So either ngayon pwede litisin sa ICC or kung gumagana yung ating kung yung administrasyon ay makagagawa ng sign na pamamaraan, so habulin niya yung mga general ng magawa. So yun, or sino mang grupo. So kaya siguro mas mahusay na rin na tayo ay naka-member sa malay natin kung ang susunod na administrasyon at mga susunod na maaaring presidente ang gumawa din ng ganun ay tayo protektado, malilitis siya kapag gumawa siya ng ganun. So mapipilitan yung halimbawa ating persa ng pamahalaan to arrest yung isang kung halimbawa presidente o general, or else harapin tayo ng ICC or ng United Nations. So kung paano yung proseso gagawin para diyan. So ngayon ay dapat portan niya ang mga tao para sa mga susunod na administrasyon na maaaring gumawa ng malaganap na krimen at paglabag sa karapatang pantao, kaya dapat suportahan niya ang pag-rejoin na ito. So sana makisa tayo doon sa mambabatas sa Pangulo na makapag-rejoin tayo din sa under this term sa administrasyon ito na halimbawa bago matapos yung administrasyon niya ma-rejoin yun. So sa cooperation naman ng kanyang administrasyon sa IT over allegations of drug war abuses ng nakaraang administrasyon ni Duterte, eh siguro pag-aralan niyang mabuti ang investigations na dapat gawin ng ICC para mabigyan ng hustisya ang mga nabiktima di umano sa drug war. So ang proseso kung anong legal procedures dito na dapat pakialaman ng ICC. May ilang taon na sakop ang mga ICC para patunayan ang mga aligasyon kung kaya maaari na ito ay cooperation. So yun as pahayag ng ating Pangulong Marcos na sa inyong pag-aaralan, so sinusuportahan natin na kanyang sinusuportahan natin yung pag-investigate nito at pag-aralan. Sinusuportahan din natin na pag-aralan niya yan para mabigyan ng hustisya yung mga biktima ng drug war na dapat mabigyan. Kung talagang ito ay mayroon talagang sinasabing violations o mayroong abuses yung ating pamahalaan dyan or non-state. So kasi maraming napatala non-abuses. Kumbaga man hindi pa, halimbawa kung merong allegation sa pamahalaan, lalong-lalo na doon sa mga non-state. Kasi marami yung non-state na ilang libo. So crime to humanity rin yun, kasama dun sa sinasabing reklamo sa pamahalaan. Meron din na non-state. Yun yung mga maaaring imbestigan, automatic agad. Yung mga yun ay over drug or yung mga yun ay grave human rights violation. Kaya lang, sino yung papanagot yung imbestigan nila yun? Ngayon, hindi porke hindi po rin kampanya ng administrasyon Duterte noon na mayroong drug war siya, yun na yung state ibibintang na sa kanya para siya yung namutos, di ba? Isang mahabang investigasyon pa yun para patunayan na yung nakarang administrasyon, yung pamunuan niya, siya nag-utos dun sa mga non-state din. Aside from dun sa state forces na mayroong demand at reklamo sa kanila sa ICC sa human rights na mga abuses na kanilang pinagpapatay yung mga involved sa drugs o mga drug lord. Pero mayroong mga mayroong mga non-state talaga malinaw agad at automatic na yun ay
grave human rights violation kung libo yun o abuses yun. Kaya lang sino yung nabusos. Yun ang hindi natin, ano kaya nga sinasabi noon nung panahon ni Pangulong Duterte, nag-away-away yung mga drug lord. Yun, nagpatayo sila kaya ganun karami yun. So yun yung parang nakikita raw ng PNP noon. Investigahan yun ngayon ng FCC. So ngayon, ang problema, hindi nga pinapayagan natin noon at ngayon ng administrasyon yun dahil nga mayroon tayong sariling justisya na dapat magpanagot doon. So ibig sabihin, pwedeng habulin ng pulis yung mga yun. Hindi naman yata hinahabol ng ating pulis yung mga involved sa yung mga mga non-state na mga armed men na pumatay ng mga maraming mga drug lord, mga drug addict, mga ganun na doon sa drug war. Actually yun ang ating pamahalaan dadalhin sa court. Kung hindi naman nila nahuhuli, siguro magaling magano. Kaya yun. Kaya aside from that ay maaaring iimbestigahan, hahanapin nila yung sinong namuno doon. At yun po, okay na ka na makapag-cooperate yung government kasi yung UN, walang pulis yun na pupunta rito para hulihin yun. Maaaring ganun. Dahil sa ganyang klase ng kalakaran. Kaya nakikipag-cooperate yung government sa lahat ng mga inlanded. Yung ating pwersa rin nanguhuli doon sa mga nagkamali. Parang ganun. Paano kaya kung yung mga pwersa ng pamahalaan nagkamali, di ba? So, yun. So, gabayan ng makatarungan Diyos at Pangulong Jesucristo ang ating Administrasyon Marcos upang mapairal ng patas na katarungan at makapagdesisyon siya na protektahan ang sambayan ng Pilipino in rejoining ICC. Sa labas ng termino ng Pangulong Marcos, maging miyembro na muli tayo ng ICC at suportahan kayo. So, yun. Muli, maliwanagan ni Banal Santa Maria ang lahat mula pamahalaan at mamayang Pilipino at talimay balita at ang pamahalaan ay mamamahala ng mabuti at matuwid at makatarungan at patas. At ang mamayang Pilipino ay makasunod sa pamahalaan. Sa gayon, makapumumuhay tayo ng payapa at maulan at hindi sa lahat ay may kaligtasan. So, sana ay patuloy na magayon ng Banal Santa Maria ng ating pamahalaan at mamayang Pilipino at talimay natin yung mabuting balita. Sa gayon, yung ating pamahalaan ay magagabayan ng mabuting pamamahala, makatarungan, patas at justisya. Sabi niya, yung karapatan ng tao. Yung mamayang Pilipino ay makasusunod ng lubos doon sa ating pamahalaan at kung tayo ay sumusunod sa mabuting balita. Madaling natin masunod ng batas kung tayo ay nakasusunod sa balita at iiral ng kapayapaan, kaunlaran at mahusay na pumumuhay sa ating bansa. Kaya tayo ay wala ka ni Banal Santa Maria at mamuhay tayo sa mabuting balita. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at ang pagpapala ng Diyos, proteksyon at kapayapaan ay pagpala sa ating mga yung karapatan ay maliwanagan na lahat at ito ay maliwanagan yung ating pamahalaan at ito ay tugunin niya at suportahan ang lipunan Pilipino at makapumuhay tayo ayon sa karapatan. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.